Hello mga guys, welcome back to my channel sa Automotive mga guys. Yan. Sino sa inyo yung madalas mag-adjust ng ng belt o kaya parating nagpapalit dahil parating lumuluwag? Ito ang issue nito mga guys. Kung napansin nyo po, binaba natin yung crankcase, binaba natin yung bomba ng langis, yung oil pump, kasi po yung oil pump na yon, dun po nakakabit po yung yung alternator. Kaya yan, untan natin, pag-usapan natin saglit, kasi ito yung common issue, yung mga common, sinasabi kong common kasi yung mga nagpapalit minsan ng belt, alternator belt, kung hindi nila nagsinan yung 12, dun mag-umpisa. Kaya yan, maliwanag tayo dun, puntahan natin yung pyesa na yun. Tata oh. Taran. Ito yun. Yan. Yan. Pag-usapan natin saglit mga guys. Tignan nyo po yung luma. Yung butas nyo po, ang laki. Tignan nyo po. Nagiging siya, parang 1 inches na yata. 1 inch. Parang 1 inch na yung butas. Ito po. Kasi po mga guys, ito po yung ito po yung oil pump, bomba ng langis. Kung pansinin natin, ayusin natin Kaya ibinaba natin to dahil dito yung alternator kasi mga guys. Dito po yun, yung alternator. Natin din po yung nyo. Kaya tumatalbingi. Kahit anong adjust, nasisira yung belt hanggang iingay. Under ng ilang araw, na-adjust mo, susunod na araw maingay na naman dahil po dito tignan na natin yung bago. Tara, diba? Yung bago ano lang po ito, 8mm, 12 lang po niyan. Ayan po, tignan nyo po. Ayan mga guys, dahil ito ang ilalagay natin, itong bago. Meron tayong kasi binabanggit ko mga guys, bomba ng langis to, kasi ito po yung ito po yung strainer, dito po yung strainer, dito nakakabit. Ito yung pump, ito po yan. Kahit yung Montero meron ito, lahat ng sasakyan mga guys. Yan, ito po yan. Ito po, kung umikot yung crankshaft, uikot po ito, andito po yung pump nasa loob nito. Ayun po, hindi natin mapalitan yung hindi natin mapalitan ito kung hindi natin ibaba yung crankcase. Ulitin natin mga guys, ito yung dapat butas niya. Tapos yung kapalit ay yung yung pinalitan natin. Laki Ayan, ang gagawin natin ngayon mga guys, dahil patayin natin to, meron tayong kakalasin dito. Okay. Yan. Ito po, balancer po yan. Balancer gear. Tapos meron tayong kakalasin dito. Ito. Okay. Yan. Tapos bago natin kalasin itong balancer na to, meron pong 12 ton. Yan. 12 po ito, 12. Taran. Ito po para sa mga beginner, sa mga mekaniko. Para po sabi nga ni meron nagsabi kanina about sa mga lesson learned daw. Kaya
Nakakatuwa yun eh, yung sinabi niya na lesson learned. Eh kung nagtagumpay siya dun sa linuloko niya, eh di kawawa. Eh katulad dito, kung ano rito, kung hindi natin bantayan, hindi natin mabantayan yung gawa natin, baka parating mangyari yung ganyan. Kaya sabi nga, lesson learned. Church experience. Yan. Tignan nyo mga guys, oh, ang laki ng difference siya, oh. Yan, kuha tayo ng turyong 12 habang magkikismisan natin to. Pili nyo mga guys, ito yung dawat na tornilyo nyo. Oh. Oh. Ano po? Oh. Yung bago, pansinin nyo po. Eksakto po. Oh. Wala. Diba? Eksakto, hindi gagalaw. May konting clearance lang, pero kung hindi kita nyo uyan, mawawala na yung clearance. Oh. Ito unang nangyari sa ano. Ayan, Montero L300, Adventure L200. Kung mag-adjust po kayo ng ano ng alternator, kung linuwagan nyo po ito bago nyo i-adjust, baka makalimutan nyo po, naikita mag-adjust mo nyo ng belt, nag-split na kayo sa taas, nakalimutan nyo ito, ganito mangyari. Ayan. Ngayon mga guys ay tanggalin natin ng takip. Yun. Tinanggal natin yung 12 dito para mabunot natin itong balancer. Ayan. Ayan. Ngayon mga guys, itong ano, balancer, lagyan natin dito sa ano, sa bago. Ito po yun. Tapos ano po yan, ano po yan, half moon. Yan. Okay. Ano po yan. Lagay natin ngayon yung ano, yung itong 12. Okay, diba tapos na? Okay. Ngayon mga guys, dahil itong luma may o-ring po siya, lagyan natin ng o-ring. May bago tayo rito. Ito oh. Ganyan oh. Sakto na. Ayan. Ayan. Oh, tapos susunod nito, dito na. Yan. Tapos simple lang ito mga guys. Tapos itong timing gear. Yan, yung timing gear mga guys, dito naman siya. Oh. Tapos tornilyo. Okay. Okay na. Tapos kung magta-timing na tayo, yan na yung ano niya. Oh, yun.
Yan yung timing mark niya, oh, yung tungkol na yan. Tatawad dito. Ayan. Okay mga guys. Sana for reminder sa mga nag-a-adjust ng alternator, don't forget huwag niyong kalimutan na ikpitan ito. Ikpitan at ikpitan nyo po ito. Pagkatapos po na-adjust nyo dito sa taas, kung naiikpitan nyo na po sa taas, ikpitan nyo na rin po ito. Kasi mga guys, kung hindi natin luwagan ito na mag-adjust ng belt, ito po maikpit po nyan. Kasi meron pong ano po nyan, no? Spacer. Kasi kung inikpitan mo yung tornilyo, babawal po nyan, kakapit dito. Eh ngayon po mga guys, kung hindi natin luwagan ito, saka natin i-adjust yung andito sa taas, magkakaproblema lang. Kaya yan, sana po sa video ito meron tayong makuhang konting kalaman. Bye bye!